Nararamdaman mo na ba ang isang biglaang lamig, isang kakaibang panaginip, o isang kutob na nagsasabi na may malaki at kahangahangang mangyayari? Na baka, just maybe, ang universo ay naghahanda ng isang sorpresa para sa'yo. Hindi ito ang iyong imahinasyon. Ito ay enerhiya. At sa mga huling araw ng Mayo, isang bihirang at makapangyarihang galaw ng kalangitan ang magpapakita ng tinatawag ng mga astrologo na lottery energy. Ngunit hindi ito para sa lahat. 5 zodiac signs lamang ang naka-align upang matanggap ito. Isa ka ba sa kanila? Manatili ka lang. Maaaring ang iyong swerte ay malapit na. Sa isang mundong puno ng kaguluhan, mga deadlines, at walang katapusang paghihintay, may mga bihirang pagkakataon kung kailan ang universo ay humihinto at binubulong direkta sa iyong kaluluwa. Mga sandali kung kailan ang lahat ng iyong pinapangarap. Isang pambihirang tagumpay sa pananalapi. Isang pagkakataong magpapabago ng buhay o kahit ang biglaang swerte sa lottery ay nagsisimulang gumalaw sa mga hindi nakikitang realm. Ayon sa mga astrologo at mga mistiko, ang mga huling araw ng Mayo 2025 ay isa sa mga sandaling iyon. Isang makapangyarihang energetic gateway ang magbubukas. Isang lottery vortex na nagdadala ng kasaganaan at swerte sa 5 piniling zodiac signs. Ngunit bakit ang mga sign na ito? Ano ang nag-uugnay sa kanila sa enerhiyang ito ngayon? At higit sa lahat, paano mo malalaman na ito na ang iyong oras? Sa emosyonal na paglalakbay na ito, ilalahad namin ang katotohanan sa likod ng makapangyarihang kaganapang ito at ang 5 zodiac signs na nakatadhana upang tumanggap ng lottery energy sa huling bahagi ng Mayo. Manatili lang, maaaring ang iyong sign ay kasama sa listahan. 3. Sino ang nagpadala ng enerhiya na ito? Sa loob ng mga siglo, ang ideya ng biglaang swerte ay higit pa sa isang pagkakataon. Ito ay tadhana. Ang mga manghuhula, mistiko, at mga propeta ay nagsalita tungkol sa mga tiyak na sandali sa oras kung kailan ang kalangitan ay magbubukas. Hindi sa pamamagitan ng kulog o apoy, kundi ng mga tahimik na regalo na nagbabago ng buhay. Isa sa mga pinakamisteryosong tinig sa kasaysayan ng espiritualidad ay si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria na ang mga pananaw ay nagpamangha sa mundo sa loob ng mga dekada. Hindi umasa si Baba Vanga sa agham o mga chart. Ang kanyang mga hula ay dumating sa pamamagitan ng mga panaginip, emosyon, at mga mensaheng bumulong mula sa mga puwersa na lampas sa pisikal na mundo. Isa sa kanyang mga hindi gaanong kilalang hula ay nagsalita tungkol sa isang panahon kung kailan ang 5 kaluluwa na sinimbolo ng mga bituin ay tatanggap ng biglaang kayamanan nang hindi kinakailangan ng pagsusumikap. Tinawag niya itong ang enerhiya ng piniling swerte. Ayon sa kanya, ang enerhiyang ito ay hindi magmumula sa hirap o pakikibaka, kundi mula sa tamang pagkakahanay. Kung kailan ang iyong espiritu, ang iyong nakaraan, at ang iyong tadhana ay magkakasama. Kawili-wili, napansin ng mga modernong astrologo na ang sinaunang ideyang ito ay tumutugma ngayon sa kasalukuyang galaw ng mga planeta. Habang papalapit ang katapusan ng Mayo, 2025, ilang mga cosmic bodies, kabilang na ang Jupiter, ang planeta ng kayamanan, Venus, kasaganaan at pang-akit, at Pluto, malalim na transformasyon, ay papasok sa isang bihirang enerhiyang pagsasanib. Ang pagkakahanay na ito ay tumutugma sa inilarawan ni Baba Vanga ilang dekada na ang nakalilipas. Isang panahon kung kailan ang mga bituin ay hindi lang kumikislap, nagbibigay sila. Ngunit narito ang twist. Hindi lahat ng sign ay makakaramdam nito. 5 zodiac signs lamang ang magiging bukas, espiritual na nagising, at karmikal na handa upang matanggap ito. Ang enerhiya ng lottery ay totoo, ngunit ito ay piling-pili. Ikaapat na, bakit makapangyarihan ang huling mga araw ng Mayo? Ang mga huling araw ng Mayo 2025 ay kakaiba kumpara sa iba pang mga sandali ngayong taon, at marahil pati na rin sa buong dekada.
Maaaring hindi mo ito maririnig sa balita o madalas pag-usapan sa araw-araw, ngunit ang kalangitan ay nagbabago. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pagkakahanay ang nabubuo sa pagitan ng ilan sa mga pinakamahalagang celestial bodies. At magkasama nilang nililikha ang tinatawag ng mga astrologo na energetic gateway of fortune. Sa puso ng pagbabagong ito ay si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, kayamanan, at mga biyaya. Ang paggalaw ni Jupiter patungo sa isang paborableng trine kay Venus, ang planeta ng atraksyon at kasaganaan, ay nagsisilibing senyales ng isang bihirang pagkakataon kung saan ang iyong mga nais, lalong-lalo na ang pinansyal na tagumpay, ay nagsisimulang lumapit sa iyo sa halip na ikaw ang maghabol nito. Dumagdag pa sa cosmic cocktail na ito si Pluto, ang misteryosong puwersang nagdudulot ng pagbabago na nag-aalis ng mga lumang hadlang at gumigising ng nakatagong potensyal. Sa huling bahagi ng Mayo, palalakasin ni Pluto ang pagbabagong ito. Binabago ang mga natutulog na pangarap at ginagawang mga konkretong resulta, at para sa 5 zodiac signs, ito ay maaaring magmukhang isang panalo sa lottery, isang pamana, isang negosyo na sumabog, o biglaang pinansyal na biyaya. Pati na rin si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at mabilis na pagbabago, ay nagkakasabay ng paraan na naguudyok sa mga matapang na desisyon, intuitibong mga panganib, at hindi inaasahang tagumpay. Lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng impluensya ng isang waxing moon, isang simbolo ng paglago, liwanag, at emosyonal na kahandaan. Hindi lang ito basta galaw ng mga planeta. Isa itong cosmic na paanyaya. Isang paanyaya upang magbago mula sa pagiging isang taga-survive patungo sa kasaganaan. Mula sa takot patungo sa pananampalataya. Mula sa kakulangan patungo sa labis. Ngunit hindi lahat ay makaririnig ng tawag. 5 zodiac signs lamang ang mga nakatakdang karmikal na umayon sa enerhiyang ito ang tatayo sa gitna ng vortex na ito. 5 zodiac sign 1, Taurus. Sa loob ng maraming taon, si Isabella, isang tahimik na Taurus na babae mula sa isang maliit na bayan, ay nagtrabaho ng walang humpay sa isang panaderiya na minana mula sa kanyang ina. Araw-araw, binubuksan niya ang tindahan sa madaling araw, pinipiga ang masa ng tahimik na pananampalataya. Kahit na ang mga bayarin ay dumadami at ang mga customer ay bumababa. Madalas sabihin ng kanyang mga kaibigan na sumuko na siya, ibenta ang tindahan at magpatuloy na. Ngunit may isang bagay sa loob niya, ang kaluluwa ng Taurus, na bumulong. Maghintay. Magtiyaga. Isang gabi sa huling bahagi ng Mayo, napanaginipan niyang bumagsak mula sa langit ang mga barya at ang gintong liwanag ay dumaloy mula sa kisame. Nagising siya na walang hininga, hindi alam kung bakit ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Sa linggong iyon, nakatanggap siya ng isang liham, isang matandang pamumuhunan na ginawa ng kanyang yumaong ama dekada, na ang nakalipas ay pumasok na sa maturity. Ngayon, siya ay may halaga ng $100,000. Sa isang iglap, ang panaderya ay naging muli ang kanyang pasyon, hindi na isang pabigat. At alam niyang, sa wakas, sumagot ang universo. Ito ang kakanyahan ng Taurus energy sa huling bahagi ng Mayo 2025. Si Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, pera, at halaga. At sa pagkakahanay ni Venus kay Jupiter, ang dakilang tagapagbigay, matutuklasan ni Taurus ang landas ng purong kasaganaan. Ngunit para kay Taurus, ang yaman ay hindi dumarating na may mga paputok. Dumarating ito ng mahinahon. Tulad ng ulan sa tagsibol, binibigyan ng sustansya ang mga ugat na matagal nang nakabaon. Sa buwang ito, asahan ang mga pinansyal na sorpresa. Isang refund, isang bayad, isang winning ticket, o isang hindi inaasahang alok. Maaari kang makakita ng mga number signs, tulad ng 2-2-2 o 5-5-5. Magkaroon ng mga buhay na panaginip tungkol sa kalikasan o pera. O kahit makaramdam ng kakaibang katahimikan sa iyong dibdib. Iyon ang iyong panloob na kaalaman na naghahanda sa iyo. Hindi binibigyan ng biyaya ang Taurus dahil hinahabol nila ang yaman.
Binibigyan sila ng biyaya dahil naghintay sila ng may pasensya, nagmahal ng walang kondisyon, at nanatili ng hindi tulad ng iba. Ang huling bahagi ng Mayo ay hindi lamang swerte. Ika-6 na zodiac sign 2, Scorpio. Laging natatagpuan ng bagyo si Scorpio, ngunit ganoon din ang katahimikan pagkatapos nito. Para kay Dante, isang Scorpio na ipinanganak sa ilalim ng isang blood moon, ang buhay ay palaging tungkol sa kaligtasan. Iniwan ng ama, ipinagkanulo ng mga kasosyo sa negosyo, at tinutokso ng mga tao ng emosyonal na katahimikan. Nagtayo siya ng mga pader na hindi kayang akyatin ng sinuman. Ngunit sa ilalim ng kanyang armor ay may pusong nasusunog sa pangarap. Minsan niyang pinangarap na magtayo ng isang creative studio, isang lugar kung saan maaaring ikwento ng mga tao ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng pelikula at sining. Ngunit tuwing malapit na siyang magtagumpay, mayroong isang bagay na nasisira. Pagkatapos, dumating ang huling linggo ng Mayo. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa isang estranghero. Isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong ina ang nagbigay ng pangalan niya sa kanyang testamento. Pumanaw ang kanyang ina ng payapa at si Dante ang tanging benepisyaryo ng kanyang ari-arian sa probinsya na may halagang halos $250,000. Isang susi, isang bahay, isang hinaharap. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may isang bagay na bumasag, hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi siya nakalimutan ng universo. Inihanda lamang siya nito. Si Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kamatayan, muling pagsilang at pagbabago. Bagamat maaaring magmukhang mabigat, ito mismo ang nagbibigay kay Scorpio ng kalamangan. Hindi lang sila umaangat mula sa sakit, umaangat sila dahil dito. At ngayong Mayo, habang may pangunahing papel si Pluto sa planetary alignment, nagiging sisidlan si Scorpio kung saan dumadaloy ang malalim na karmic na gantimpala. Asahan ang mga emosyonal na breakthrough na magbubukas ng mga pinansyal na milagro. Para kay Scorpio, ang landas patungo sa kasaganaan ay hindi lang sa pamamagitan ng mga numero at pera. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapagaling, pagsasara, at panloob na katotohanan. Kaya naman, kapag dumating ang enerhiya ng lottery, maaaring ito ay dumating sa anyo ng isang pamana na matagal nang nawala, isang biglaang windfall mula sa real estate, o kahit isang intuitibong ideya sa negosyo na biglang sumabog. Maaari mong mapansin na ang mga anino ay umaalis mula sa iyong mga panaginip, mga paulit-ulit na simbolo tulad ng mga ahas o phoenix, o isang bagong pagnanais na pakawalan ang nakaraan. Lahat ng ito ay mga palatandaan na ang iyong espiritual na gateway ay nagbubukas. Hindi hinahabol ni Scorpio ang liwanag. Sila ay tinutunaw sa dilim. Kaya kapag dumating ang liwanag, hindi sila nabulag. Sila ay kumpleto. Ika-7. Zodiac sign 3, Aquarius. Para sa mundo, kakaiba si Leah. Isang babae na nagsasalita tungkol sa mga bituin na parang pamilya, na naniniwala sa mga senyales, enerhiya, at tadhana habang ang iba ay sumasamba sa lohika. Isang tunay na Aquarius. Tahimik siyang nagtrabaho bilang data analyst sa araw, ngunit sumusulat ng mga cosmic na tula sa gabi. Pinapangarap na balang araw, mailathala ang kanyang sariling libro. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay tahimik na nanatili sa kanyang drawer. Tinanggihan ng mga publisher, pinagtawanan ng mga kaibigan, at kahit ng kanyang sariling isipan. Hanggang dumating ang Mayo. Noong ika-28 ng Mayo, habang nag-scroll sa kanyang email sa gitna ng isang bagyong kulog, natagpuan niya ang isang mensahe mula sa isang international na platform. Isang tula na isinubmit niya noong isang taon na ang nakalipas at nakalimutan na niya ay naging viral. Ang kanyang trabaho ay muling ipinublish. Isang mayamang philanthropist ang nakakita nito at bigla na lang dumating ang isang alok. Isang kontrata na may halaga na higit pa sa kinita niya sa loob ng 5 taon. Nagbago ang buhay ni Leah sa isang click at ang mga bituin ay nagprediksyon na ito mula pa sa simula. Si Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng sorpresa, paggising, at biglaang mga breakthrough. Kilala sa pagiging ahead of their time,
Madalas na nagiging biktima ng hindi pagkakaintindihan ang mga Aquarians, hanggang sa makasabay ang mundo sa kanila. At sa huling bahagi ng Mayo 2025, sa wakas ay makakasabay na ang mundo kay Aquarius. Ang mga planetary energies ay nagkakasabay ng perpekto para sa hindi inaasahang pagkilala, tagumpay sa digital na mundo, at pinansyal na tagumpay sa mga hindi pangkaraniwang paraan. Maaaring mga hulugan ito ng mga online business na umuunlad, viral na mga sandali, mga alok mula sa ibang bansa, o mga makabagong ideya na bigla ang hinahanap. At dahil si Mercury, ang mensahero, ay aktibo sa panahong ito, maaari kang makatanggap ng magandang balita sa pamamagitan ng email, text o social media. Mararamdaman mo rin ito espiritual. Ang mga senyales ay maaaring dumating sa anyo ng static electricity, paulit-ulit na mga panaginip ng paglipad, o bigla ang mga kreatibong pagnanasa na hindi pwedeng baliwalain. Huwag mong ipagwalang bahala. Ito ay mga banal na gabay. Si Aquarius ay madalas magbigay ng hindi umaasa, mamuno ng walang papuri, at mangarap ng walang pahintulot. Ngayong buwan, ang universo ay magiging pinakamalakas nilang tagapagsuporta. Kaya kapag dumating ang pagkakataon at darating ito, huwag itong tanungin. Huwag pababain ang halaga nito. Humakbang ng may ningning na ikaw ay ipinanganak upang taglayin. Hindi pa darating ang iyong oras, Aquarius. Ikawalong zodiac sign, 4 na Libra. Si Elias, isang Libra na lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 40, ay palaging nabubuhay ng sinusubukang panatilihing balanse ang lahat. Siya, ang tagapamayapa sa kanyang pamilya, ang palaging nagsasabing oo kapag ang iba ay nagsasabing hindi, at ang madalas magbigay ng higit kaysa sa natatanggap. Pinangarap niyang magtayo ng negosyo sa wedding planning, isang eleganteng negosyo na akma sa kanyang likas na pagkatao bilang Libra, ngunit ang mga problemang pinansyal, mga emosyonal na pagkawala, at ang pressure na maging maasahang tao ay palaging humahadlang sa kanya. Pagkatapos, sa umaga ng Mayo 30, habang naglilinis ng isang lumang drawer si Elias, natagpuan niya ang isang nakalimutang lottery ticket. Tumawa siya, hindi inaasahang mananalo, ngunit tiningnan pa rin ito at tumigil. Nanalo siya. Hindi milyon-milyon, ngunit sapat na upang makahinga ng maluwag, sapat na upang piliin ang kanyang sarili. At para kay Libra, iyon na ang lahat. Si Libra ay pinamumunuan ni Venus tulad ng kay Taurus. Ngunit kung ang Taurus ay namumuno sa halaga at kagandahan, si Libra naman ay namumuno sa harmoniya at biyaya sa pamamagitan ng koneksyon. Madalas na nagdusa si Libra sa katahimikan. Pinipili ang kapayapaan kaysa sa passion, ang katarungan kaysa sa kayamanan. Ngunit ang huling bahagi ng Mayo 2025 ay magpapabago ng timbangan. Literal, ang Venus-Jupiter alignment ay magdudulot kay Libra ng isang bihirang gantimpala. Kayamanan na darating sa pamamagitan ng mga partnership, nakalimutang mga pagkakataon, o ang matagal nang ipinagpalibang karmic na pagbabalik. Maaaring magmukhang isang ideya ng negosyo na biglang pinunduhan ng isang malapit sa kanya. Isang kreatibong kolaborasyon na naging viral. Isang gantimpala para sa isang bagay na matagal nang iniwan. Espiritual, maaaring magsimulang mapansin ni Libra ang mga kakaibang synchronicities, mga timbangan sa mga panaginip, mga salamin, o ang paulit-ulit na bilang na 6. Maaari rin itong magmukhang isang malalim na panloob na boses na bumubulong, okay lang na tumanggap ngayon. Makinig ka sa ito. Kung saan ang iba ay hinahabol ang spotlight, si Libra ay naghihintay sa mga gilid, nag-aalok ng pagmamahal, suporta, at grasya. Ngunit ngayong buwan, ang spotlight ay tutok sa kanya. At kapag nangyari iyon, ang pinakamagandang bagay ay mangyayari. Hindi lang tatanggap si Libra ng kayamanan, tatanggap siya ng pagkilala, balanse, at sa wakas, ang kanyang sarili. Ikasyam na zodiac sign 5, Pisces. Laging nakikita ni Mira ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Si Mira, isang Pisces na babae sa kanyang huling bahagi ng 20 taon,
ay nagtatrabaho sa isang masikip na kafe malapit sa dagat. Tahimik, reserbado, at madalas nawawala sa kanyang mga iniisip. Nagsusulat siya ng mga tula sa mga napkin, naniniwala sa mga angel numbers, at umiiyak sa mga paglubog ng araw na hindi napapansin ng iba. Akala ng kanyang pamilya ay masyado siyang sensitibo. Tinawag siya ng kanyang ex na isang mangangarap na walang direksyon. Ngunit alam ni Mira na mayroong higit pa. Mayroong isang bagay na naghihintay. Noong Mayo 31, bago matapos ang kanyang shift, iniwan ng isang regular na customer ang isang misteryosong sobre sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang tala na nagsasabing, "Ang iyong liwanag ay nagligtas sa akin. Gamitin mo ito upang likhain ang iyong pangarap." Kasama ng note ay isang tseke, sapat upang buksan ang seaside art at healing studio na matagal na niyang pinapangarap. Tumayo siya ng frozen, nanginginig, habang ang ingay ng kafe ay unti-unting nawala sa katahimikan. Hindi tungkol sa pera, tungkol ito sa pagiging nakita. Si Pisces ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng mga pangarap, intuisyon, at espiritual na mga biyaya. Ang water sign na ito ay nagdadala ng sinaunang enerhiya, isang kaluluwa na hinubog ng mga buhay. Madalas na hindi nauunawaan bilang masyadong emosyonal o nawawala sa pantasya, si Pisces ay sa katunayan ay malalim na konektado sa mga hindi nakikitang realm. At kapag nagsanib si Pluto, Venus, at Jupiter sa huling bahagi ng Mayo, nagbubukas ito ng isang portal na si Pisces ay ipinanganak upang tahakin. Asahan ang mga milagro na parang deja vu. Maaaring makatanggap si Pisces ng hindi inaasahang pinansyal na mga regalo, panalo sa lottery, o mga pagkakataong magbabago ng kanilang buhay. Ngunit higit pa rito, makakamtan nila ang beripikasyon na ang landas na kanilang tinahak, madalas mag-isa at sa katahimikan, ay hindi kailanman mali. Maaari mong mapansin na ang iyong intuisyon ay nagiging matalim. Ang mga panaginip ay nagiging buhay, o kahit mga sandali kung saan pakiramdam mo ay parang naglalakad ka sa pagitan ng mga mundo. Ang mga ito ay mga senyales. Hindi lang nagsasalita ang universo sa iyo, kumakanta ito sa iyong frequency. Ika-10. Paano maghanda para sa enerhiyang ito? Ang universo ay hindi nagbibigay ng mga biyaya ng basta-basta. Ibinibigay ito sa mga handa, sa mga bukas, naka-align, at nakikinig. Kung ikaw ay isa sa 5 zodiac signs na nabanggit, Taurus, Scorpio, Aquarius, Libra, o Pisces, o kahit hindi ka kabilang, ngunit nararamdaman mong may isang bagay na gumagalaw sa loob mo, ang seksyong ito ay isang paanyaya para sa iyo. Dahil ang enerhiya ng lottery ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa frequency. Paano ka maghahanda upang matanggap ito? Magsimula sa pagpapatahimik ng iyong mundo. Maglaan lamang ng 5 minuto araw-araw upang umupo sa katahimikan, huminga, at isiping tumanggap ng kung ano ang iyong pinapangarap. Hindi ang bagay, kundi ang pakiramdam. Maramdaman ang kapayapaan, kalayaan, at pasasalamat. Isulat ang iyong mga pangarap. Huwag mag-edit, huwag maghusga. Ang iyong intuition ay mas malakas ngayon kaysa dati. Ang isang ideya na tila katawa-tawa ngayon ay maaaring maging iyong $1,000,000 breakthrough bukas. Magmasid ng mga senyales. Paulit-ulit na mga numero tulad ng alas 5:55, alas 11:11, o mga panaginip na may gintong kulay, mga pintuan o tubig. Ang universo ay nagsasalita sa mga simbolo. Maging mapanuri at higit sa lahat, magsabi ng oo. Kapag dumating ang isang pagkakataon, isang tao, o kahit isang kakaibang pangyayari sa huling bahagi ng Mayo, huwag itong baliwalain. Huwag sabihin, siguro mamaya. Sabihin mong, oo, magtiwala na hindi ito isang pagkakataon lang. Ito ang iyong sandali. Ang cosmic na pintuan ay magbubukas. Ngunit tanging ang mga espiritual na gising lamang ang makakatawid dito. Ika-11 konklusyon plus paanyaya para sa aksyon. Ang enerhiya ng lottery sa huling bahagi ng Mayo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakahanay, timing, at ang universo na sa wakas ay bumubulong, handa ka na ngayon.
Kung ikaw man ay isang matatag na Taurus, isang umuusbong na Scorpio, isang visionaryong Aquarius, isang mahinahong Libra, o isang mangarap na Pisces, ito ay higit pa sa isang masuwing panahon. Ito ay isang kontrata ng kaluluwa na natutupad. Isang gantimpala hindi para sa pagiging perpekto, kundi para sa pagtitiyaga, hindi para sa ingay, kundi para sa panloob na kaalaman. Naghintay ka, lumago ka, tahimik kang nagpagaling, at ngayon, ang universo ay handa ng magbayad sa iyo ng malakas. Ngunit tandaan, kahit na hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, hindi ibig sabihin na hindi ka tatanggap ng biyaya. Minsan, ang enerhiya ay pinipili ang mga naniwala bago nila makita. At kung ang iyong puso ay bumulong ng, parang ako ito habang pinapanood, oo, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Kaya ngayon, itanong sa iyong sarili, hahayaan mo bang balewalain ang mga senyales? O haharapin mo ang pagbabago? Kung nararamdaman mong tinatawag ka, mag-iwan ng star ng mga komento. I-claim ito. At bago ka umalis, i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil may iba pang mensahe ang universo na naghihintay. At sa susunod, maaaring ang mga bituin ang tumatawag ng iyong pangalan. Ang iyong panahon ng kasaganaan ay nagsimula na.